Magandang gabi po, mga kasama. Kagabi kami rin po ay nandito. Kaya lang ay medyo sobrang lakas ang ulan. Maaga tayong naliwa-iwalay. Ngayon kami bumalik bilang isang pamilya at kumakatawan sa mga ordinaryong mga Pilipino at ordinaryong pamilya na matagal nang nagtitiis, matagal nang lumalaban sa kahirapan ng ating buhay. Ngunit hindi tayo sumusuko. Ako po ay isang matagal na rin artist, mga alagad ng sining. Trabaho rin ako sa mga banyaga nung unang ako'y bata-bata pa sa animation industry. Pero ako po ay retired na. Ako'y masaya dahil ang aking mga anak ay nahilig din sa larangan ng pagguhit at pagpipinta. Kami sa bayan ng Angono, ang art capital ng Pilipinas. Maraming mga artist din dyan ang may mga pusong makabayan. Ako'y nananawagan sa mga kapwa ko artist, kahit saang lugar sa buong Pilipinas o yung mga nasa abroad, mga OFWs na mga artist. Hindi naman po tayo kailangan magkasama-sama dito ngayon. Kahit nasa isang ibang lugar kayo, gamitin nyo ang inyong talento. Ang pagguhit, pagpinta, pagsulat, manawagan tayo. Hilingin natin ang pagbaba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag nyo nang pahirapan ang ating bansang Pilipinas. Huwag nyo na pong pahirapan, nakakaawa na po. Lalo na ang mga mag-aaral na halos araw-araw, maagang bumabangon, pumapasok, naasikaso ng kanilang mga magulang. Hindi malinaw kung ano ang magiging kinabukasan ng ating bansa sa pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Magkapareho tayo ng pangalan. Ferdinand din po ako, Mr. President. Ferdinand po ako. Matagal ko na pong dinadala ang pangalan na ito at iniingatan. Sana po ingatan nyo rin ang pangalang inyong dinadala. Mahal na Pangulo. Hindi po kami bayolenteng tao. Inihiling po namin kung may konsensya ka pang natitira, ibigay mo na sa iba ang panunungkulan kung hindi mo kaya. Matagal ko na pong inihiling yan. 3 taon na sinabi ko kung hindi mo kaya, magparehab ka na. Kawawa ang ating bansa. Ngayon pong gabing ito, kahit mangilan-ngilan lang kami dito, kami ay naninindigan para sa bayan. Hindi ito nakukuha sa dami, hindi ito nakukuha sa yaman o kung ano ang suot namin o kung saan kami nanggaling. Kami ay mga pangkaraniwang tao lamang. Araw-araw nakikibaka sa buhay. Sana po, kahit papaano man lang, makonsensya kayo, Pangulong Marcos, Bongbong Marcos. At sa iyo rin, kagalang-galang na Speaker Romualdez. Tama na po ang mga drama mo. Ito po ay kilalang-kilala na ang mga galawan mo. Kulang na lang na sumali ka sa Itbulaga o sa America's Got Talent kung gusto mo, pero hindi ka mananalo. Kilalang-kilala ka na po ng mga Pilipino. Tama na po. Ibigay mo na po sa iba ang panunungkulan, lalo na sa mga totoong congressman na may tunay na pagmamahal sa bayan. Please, ilaban nyo po ang para talaga sa bayan. Wag na wag po ninyong nanakawan ang ordinaryong Pilipino. Sana po sa gabing ito manalangin tayo, lalo na ang mga nasa simbahan na tahimik. Ako po ay dati ring sakristan. Alam na alam ko ang mga galaw ng mga kaparian. Nakasama rin po ako nung EDSA 1. Dito, natatandaan ko, dito kami sa harap ng Camp Crame. 1986, dala-dala ko pa yung aking gitara, galing ako sa simbahan. Narinig ko si Cardinal Sin nananawagan sa radyo. Sumakay lang ako sa jeep, dala ang aking gitara,
At pagdating dito, malapit sa may bandang Meralco, hindi na po makatuloy yung mga sasakyan dahil marami ng tao. Naglakad na lang ulit kami. At nakita ko ang mga kabataan doon sa harap ng Camp Crame, doon ako sumama sa kanila. At nung gabing iyon, nadama ko ang pagmamahal, kahit hindi ko masyadong kilala yung mga taong dinatnan ko. Maraming nagbibigay ng pagkain, maraming nagbibigay ng tubig, at ang mga sundalo ay hindi kami sinaktan. Yun ang natatandaan ko nung panahon na yun. At noon ding EDSA 2, nandun din ako dito, sa harap ng galeriya din. Natatandaan ko nung gabing yun, ang inabutan ko naman na isang magaling na mga awit nung gabi na yun, ay ang mahal nating mga awit na pumanaw na, si Miss Corita. At ito po ay para sa kanya ring alaala. Aawitin ko sa inyo. Narinig kong kanyang awitin. Yes! May bulong, gising na, at ang ulo laging yan. Oras na, oras na, magpasya ka ng landas. Tama na, pag-alinlangan, ang takot ay nasa isip lamang. Tayo na sa liwanag, ang takot ay nasa isip lamang. Ang pagkatakot ay sa isip lang. Kung daay di tiyak at ang ulo'y laging bigat, oras na dinggin mo ang sigaw.